pong gawin ito. Hindi ako politiko. Ang misyon ko ay isang pastor, isang alagad ng Diyos. Appointed son, magligtas ng kaluluwa. Isang magandang araw sa ating lahat mga kabayan. Welcome and welcome back sa ating channel, The Opinionated Kabayan. Kamusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Another day, another video opinion na naman tayo. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga video opinions here. For today's video, balikan natin ang nakakatawang pahayag noon ni Quiboloy patungkol sa mga pag-uusig sa kanya ng Marcos administration at bansang Amerika. Pakinggan po natin ang kanyang mensahe, no? Sa lahat, sa kanyang mga followers, sa kanyang mga members at workers, at sa public. Ito po ang sinabi ni Quiboloy. Appointed Son of God, the Kingdom of Jesus Christ, the name of him above every name. Sana po press conference ang tatawagin ko ngayon. Pero dahil nanganganib ang buhay ko, ay hindi po muna ninyo makikita ang aking pagmumukha. Ang akin lang po munang boses ang inyong maririnig. Mahalaga po ito na sasabihin ko sa inyo. Mga kababayan, mula po noong 20 dahilan, ginawan kami ng kaso doon sa bansang Amerika. Sumunod kami sa batas kung kami... Okay. Noong 2018 po, kung naalala nyo, ito po yung time na dinitain sila sa Hawaii, no, yung na-seize yung mga parts ng baril ng yung pera na $380,000 sa kanyang private airplane na nilagay po nila sa sacks, no. Pinilipit po nila yung $380,000 at nilagay po sa bawat medyas at ito po ay nilagay sa luggage ni Quiboloy. Na-detain po siya ng 13 hours at after po doon, inako po ni Ing Salinas ang kasalanan na yon. Kaya nakauwi po si Quiboloy dahil meron po siyang concert crusade noon sa Inaris, no? That was 2018. So let's continue. At sabi niya wala daw silang kasalanan. Walang kasalanan, money laundering yun, tsaka yung mga gun parts na seize sa kanyang airplane. Kaya nagkaroon ng yun ang unang attempt ng FBI na i-hold si Quiboloy. So let's continue. Sinabi lang violations na hindi pa napatutuhanan. Yan po ay nasa kanilang federal court na. Kumuha kami ng 20 lawyer upang pag-usapan ang lahat ng kanilang akusasyon, which is about 43 counts. Lahat po yan ay mayroong 20 lawyers na nakatutok at mayroon na po kaming depensa. Naghihintay ng mga lawyer sa Amerika at sa Pilipinas na simula ng trial. Mulang 2018, pinospon. Ginawang 2020, pinospon. Ginawang 2022, pinospon. 2021, ganun din. 2023, sana ipopospon. Pinospon pa rin. Ngayon, hindi na po papayag ang judge. November 5, 2024, talaga pong itutuloy na. Ngayon, ako naman nandito, sapagkat indicted din ako, sealed indictment pa nga ng 3 taon, hindi ko alam ako indicted. So hindi tayo pupunta ako doon. So, ganito, after nung 2018, inindict si Quiboloy ng 2020. Ang nangyari po, ganoon kung ano po ang practice niya diyan sa Congress na kapag pinapatawag siya, ay hindi po siya sumisipot. Yun ang practice niya ever since. Kahit noon pa man, no, noong worker pa ako, kapag merong mga kaso na ipa-file sa kanya sa Davao, hindi po niya sinisipot yun. Mga lawyers lang niya at saka binabayaran yung mga tawag nung araw na yun, yung mga piskal natin. Binabayaran para yung kaso ay ma-quits. Then ang ginawa niya dito sa US nung siya po ay inindict, no, hindi siya nagpakita kasama ni Helen Panilag tsaka ni Tessie Dandan. Kaya ang nangyari, naging wanted siya. So ngayon, sabi niya na ini-extend daw namin. Hindi kami, ang FBI po ang kalaban ni Quiboloy. Walang isa sa amin kasi his case here is bigger than any of us. No, kaya ang government ang nag-file sa kanya ng kaso dahil it's human trafficking. Ngayon, sabi niya ini-extend daw at ngayon hindi na pwedeng ma-extend. Kaya nangingidig na si Quiboloy kasi hindi niya na pwedeng i-extend to. Meron po tayong mga document, no, na ipapakita
na ang bawat extension po ay galing po sa kanilang side, no? Yung kaniyang mga lawyers ang nagpa-file ng extension dahil wala daw silang enough evidence to review. Wala daw silang enough time to review all the evidence, no, na nasi sa kanila. Yun ang lagi nilang reasons. Alam naman natin napakalinient ng ating government dito sa US. Kaya po sila pinagbibigyan. Pero this time po, hindi na po pwede na iurong uli ni Kibuloy. Kaya November 5, 2024, this year, kailangan harapin. Kasi kung hindi, talagang diretso na siya sa kulungan. So now, let's continue, no? Let's continue. Pupusasan na ako, hindi ko alam. Pero salamat naman sa Panginoon Diyos sapagkat hindi na ako pumalik doon at hindi nangyari yon. So dahil kasama ako sa kaso ng aking mga workers na mga siyam o 8 kami lahat, ako yung number 1 na principal. Okay lang. Sapagkat ako naman ang leader ng kingdom at ako talagang target nila. Sa anong paraan ginawal kami ng kasong hindi namin alam at mga kumuha sila ng witness, handa na po kaming lahat ng aming depensa, lahat ng aming documents, ng aking mga lawyers, US-based lawyers, handang-handa na po kami. Pinopostpone nila palagi. Okay, handang-handa na daw. So remember that. Let's hold that thoughts together, no? Handang-handa na daw sila. Pero, maya-maya, iba yung sasabihin niya. Kundi, dumating ako dito, wala pang kaso. Kinasuhan ako ng nakasealed indictment. Hindi na ako nakabalik doon, pero nandito na ako sa Pilipinas. So, hindi po ako tumakas. Ngayon, dahil nandito ako, I will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Namin ang request ng US Embassy sa Department of Foreign Affairs, hindi po dumating. Sapagkat kung yan pag-uusapan, i-endorse doon sa Department of Justice, wala rin doon. Hinintay namin para pag-usapan ang extradition treaty kung paano gagawin. Handa din po ako sa kasong yan kung ako ay ma-extradite pagkatapos mapag-usapan at nakadaan na kami ng Court of Appeals, Court of First Instance at Supreme Court. Kung ilang taon yun, dapat mag-case din sila. Hindi dumating yun, hinihintay ko hanggang ngayon. Wala pong request na gano'n. Ngayon, eto po ang mahalagang ibabalita ko sa inyo. Mula noong 2018 hanggang ngayon, hindi na po kami mapakali sa ating sariling bansa. Nawala po ang aming kalayaan sapagkat kami dito ay sinosurveillance. Sinosurveillance ako dito sa Pilipinas ng CIA at ng FBI. Sarili kong bansa, ako po ay nagtatago sapagkat liligwakin ako ng ganun-ganun na lang. Walang extradition process na gagawin. Dumating po sa aming kaalaman sa mga sandali ito from reliable sources, correct me if I am wrong, but these are reliable sources na dumating sa akin na ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at estimate kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendisyon ng kanilang gagawin. Ang rendisyon, ang ibig sabihin po, anumang oras pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapping. It's not only rendition, but if it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yun. Kidnapping or assassination. Killing talaga, murder. Yun po ang dumating na balita sa akin ngayon from reliable sources. Kaya, mula 2018, alam na po namin na may gagawin sila. Hindi lang namin alam kung paano sapagkat ang iniintay namin ay extradition sapagkat yun ang treaty natin. Ngayon, ito pong gagawin nila dahil hindi na sila dadaan doon ay illegal. Kidnapping or elimination or assassination. Di po ba sa atang sariling bansa, ang aking constitutional rights na wala na? Sapagkat ako po ay binigay na sa kamay ng mga banyagang ito. Okay. Alam niyo po, makikita po natin, maririnig po natin, no? Narinig natin ang boses ni Kibuloy, ni Macano, paranoid. Hindi po ganon ang government ng Amerika. Hindi po ganon na basta-basta na lang papasok sa isang bansa, kukunin ang isang presumed criminal at papatayin. No? Talagang paranoid na. So, Mang Kanor, kung ano yung pinarin nyo sa amin noon, inaani mo na ngayon. Kaya, kasi tayo, kasi ikaw ang tumanim nito, tinanim mo ito sa amin, kaya ngayon,
araw-araw, oras-oras, minu-minuto mo nang inaani ang bawat bunga ng iyong itinanim. Kasi hindi kami papayag na hindi tayo magkaroon ng justice sa dinami-daming pamilya na sinira mo, sa dinami-daming buhay na inapakan mo. Hindi na kami papayag. So now, let's continue. Ng ating sariling gobyerno, ni Pangulong Marcos at ni First Lady Araneta Marcos. Huwag kayong magkaila kung totoo itong sinasabi ko. Angkinin nyo, kung hindi, i-correct ninyo ako. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Sapagkat ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano. At gagawin nilang gusto nilang gawin sa akin, sa aking sariling bansa. Ang aking 11 compounds, araw-gabi, sinosurveillan ng drone. Hindi po kami makatulog, hindi kami mapakali. Baka yung ginawa nila sa amin noong 2020 doon sa Amerika, na bigla kaming pinasok, pinaggigibang pintuan, pinaggigibang lahat ng aming pamamahay sa loob, liligwak lahat, ay gagawin nila dito sa aming bansang Pilipinas sa aking mga compound. Saan man po ako naroroon, nandoon sila nakasurveillance sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin o kaya i-assassinate na ganun-ganun na lang para mawala ako dito sa mundong ito. Na kanilang bakit ako naging hadlang, hindi ko alam. Hindi lang po yun mga kababayan, kundi ang aking leaders lahat kasama na sa elimination. Ito po ang aking board of administrators, senior leaders. Lahat po sila ay pwede na rin nilang patayin lahat. At pagkatapos hindi namin alam kung anong plano nila sa buong properties namin sa Kingdom Nation. Kahit bakit ganito sila kagalit at bakit ganito ang kanilang treatment sa akin na isang appointed son. Ang ministry ko po ay evangelizing the whole world with the word of God. Hindi ko naman kasalanan ako'y maging kaibigan ng politikong tulad ni Pangulong Duterte, Vice President Sara. Alam kaming lahat, lumaki kami lahat dito. Alam ko po ang aking mga kaibigan, sila. Lumaki kami, mayor namin yan, prosecutor. My gosh, nakakainis. You guys, na-gets nyo guys, nakakainis. Biniblame niya. Ang issue dito, hindi yung pagkakaibigan nila ni Digong. At hindi yung pag-connection niya kay Vice President Sara. Ang issue dito, yung kanyang mga practices, yung kanyang mga ginagawa na wala siyang accountability. No, ngayon biniblame niya sa ibang bagay, diversion ang ginagawa ni Kibuloy. Akala niya na tayo ay mapaikot niya. Ganun ang mga manipulator. Tingnan nyo itong number 1 manipulator na narcissist. Ang galing magpaikot ng story. Oh, blame dito, blame doon. Siya lang ang tama. Siya lang ang makadiyos. Siya lang ang gumagawa ng tama. But in reality, siya ang kriminal. At nakita nyo naman, wala siyang anumang respeto sa anumang batas dito, dyan sa Pilipinas, o sa Amerika, o kahit saan man. Wala siyang respeto because he think that he is above the law. Now, let's continue. Kasi maganda to. Mas marami pa ang ang mapupulot natin sa unahan. Doktor pa, naging congressman, naging president. Yan po ang aking pakikipag-ugnayan for nation building. Wala akong ibang interest sa bansang ito kundi ang pagunlad. Ngayon, ako po ay inuusig. Ako po ay ginigipit. At ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At pagkatapos, ayaw din nilang paharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte, family, doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Hinamon ko na kayo, punta kayo sa korte. Oh, wala daw ang kakwenta-kwenta. Mga nag-akusa daw kami. Inosente daw siya, pero siya ang hindi sumisipot sa bawat hearing. Kahit sa ang hearing, hindi siya sumisipot. Tingnan mo itong manipulator na ito. Ganito po ang ginagawa niya sa amin mula noon. Kaya alam na alam ko po kung ano ang kanyang mga pasikot-sikot. Para siyang snake eh. Ang galing niyang magpasikot-sikot. Kaya kung hindi tayo kabisado sa mga pamamaraan ni Kibuloy, talagang mahulog tayo sa bitag. So yan po. Ayaw ninyo, ikaw, Risa Hontiveros, ikaw, kayong tatlo dyan, na nasa kongresong puro leftist,
hinahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI, walang kasalanan, ginurgur ninyo sapagkat idinadawit ninyo kami sa politika. Nalis ninyo ang aming malayang pagpapahayag, ang aming press freedom, pati ang liberty ko na, ang aking freedom, ang aking constitutional rights. Wala na po. Palagi kaming nagtatago. Palagi kaming lumilingon sa likod namin. Alright. Bigyan natin ng aral to si Kibuloy, no? Yung ating freedom, we are only free if we obey the law. But the moment we disobey the law and we commit crime, we give up our freedom right there and then. Why? Because we are to face the consequences of our action. But you, Kibuloy, you don't have any accountability of your action because you think you are above the law. What happening to you? It's on the ground na nahulog na at very ripe na. Kaya pick them up minute by minute hanggang kayo ay matabunan na. Kasi itong mga pinagagawa ninyo, the perfect time will come at last, no? Kaya ito na. Sapagkat hinahabol kami, nakapalibot sa amin ng mga CIA, alam namin yon. FBI nandyan din. Pinag-usapan na ito dyan sa State Department. At ang reliable sources dumating sa akin. Ang ulo ko po ngayon, ipatong na $2 million or 100 million pesos ang ipinatong sa ulo ko. Baka yan ay madagdagan. Guys, that's not even true. Walang bounty si Kibuloy. Ganyan ka-paranoid na si Kibuloy ngayon, si Mang Kanor. His balls is shaking. Nawala yung kanyang balls doon sa sa Senate hearing at sa hearing ng Congress. He doesn't have balls to face any hearings, no? Pero siguro yung maliit niyang balls ngayon nagsi-shake na. Kung ano-ano na lang, masyadong paranoid. Wala po siyang bounty. Ewan ko kung saan galing yung kanyang resource, no? Pero hindi po totoo yan. Kung may maunang makapatay sa akin, ano ang nangyayari sa bansa natin? Ngayon, mga kababayan, ay meron pa pong gagawin daw sila sapagkat meron na daw silang search warrant. Pagkatapos daw, isi-search ang aming lahat ng compound. At hindi daw kami papayagan na merong witness na sasama. At ang balita namin, kung ito'y totoo, sa reliable source, ay nagsasabi na paplantingan daw kami ng bomba, guns, and drugs sa aming mga compound. Yan po ay aming babantayan. Kibuloy, papaano ka paplantingan? Inasayo. Alam ko mismo, I was in your bedroom. No? At ang buong bedroom mo ay napakaraming mga guns. Yung ex-husband ko, pinahiram mo pa, pinagamit mo pa sa iyong mga guns. Kaya huwag kang ang ganyan, Kibuloy. Napakasinungaling talaga nitong appointed crime babies na made in Davao. Para mangyari man ang mangyayari, sapagkat wala po kaming ganon, ay sila po may kagagawan nun. Ganito ka-evil ang kanila pong mga pag-iisip sa ngayon, masyadong desperado. Aywan ko kung bakit. Kung kayo nasa katotohanan, nasa kapangyarihan, bakit natatakot? Hindi pasamahin ang aming mga... Oh my gosh, si Senator Risa pa ngayon ang natatakot. Siya ang nanginginig, si Senator Risa ang sinasabi niyang natatakot daw sa kanya. Kibuloy, ganyan talaga yung mga manipulator, no? Mga narcissist, grabe. Now let's continue kasi marami pang lalabas sa bibig niya, guys, na nakakatuwa. Para sumama sa inyo sa pagsi-search. Kaduda-duda na yun. Hindi po pwede yun. Maano tayo? Bansang Hapon ng panahon ng giyera? Panahon ni Hitler? Na wala kaming pwedeng lawyer na sumama sa inyo? Kayo-kayo lang? Pagkatapos pwede nyo kaming barilin pagka kami nakikipag-usap na kailangan may witness? Para kamerahan namin ang ginagawa ninyo na wala kayong lusot kung meron kayong gagawin na kabulastugan. At pagkatapos, ipapatong ninyo sa amin. Pagka ito'y totoo, we will resist you. Hindi kami violent, pero hindi kami papayag na wala kaming mga witness na sasama sa inyo. Lawyer at saka barangay captain ang hinihingi namin na magiging witness sa lahat ng search na gagawin ninyo sa lahat ng aming pamamahay, kwarto o kung ano. At may lawyer kaming titingin muna sa inyong dokumento kung ano ang isi-search nyo, kung anong bahay, kung anong compound, kung ano lang ang dapat nyong gawin at ilang oras. Hindi to open-ended eh.
Oh, ang galing ng kriminal 'no, siya pa ang nagdi-demand kung paano siya i-search, yung kapag meron siyang search warrant, siya pa ang nagdi-demand in what way the government should search him and where. Ang galing talaga nitong ano na 'to, nitong paranoid manipulator, crying baby. Uy, kibuloy, kami sa crying mo, cry, cry, wala ng effect 'yan, lolo, wala ng effect. Now let's continue. Meron sisisi namin nag-judge gumawa ng search warrant na ito pag hindi ninyo nirespect ang aming constitutional rights. Huwag ninyong tapakan ang aming rights. Hindi din namin tatapakan ng rights ninyo. Kayo ay nasas, ikagalang namin yon. Pero igalang din ninyo kami kasi meron kaming mga narinig na ginawan ni Igagalang daw niya ang batas samantalang hindi galang sa mga pakinig, no? Sa Senado, sa Kongreso, dito sa FBI, wala siyang ginagalang na batas. Pero ang galing niyang magsabing galangin daw siya. Hanggang itong taong to. Ng mga ebidensyang peke. Tinamnan ninyo pagkatapos ipapatong ang kaso sa amin. Religious community po ito. This is a spiritual community. Once tumapak kayo dyan, sapagkat kayo nagdadala ng batas, respetuhin ninyo. You are on holy ground. Yan po ay mahal naming banal na dako. Huwag ninyong lapastanganin. Pero hindi namin kayo pipigilan kapag may search warrant kayo. Pero hindi kami papayag na hindi kami makakasama ng kasama namin, hindi makikialam sa inyo. Titingin lang sa lahat ng gagawin ninyo. Kasi hindi na kami kumpiyansa sa gobyernong ito. Gagawa sila ng paraan para kami ay bigyan ng kasalanan. Yan po, babatayan natin yan. Pag hindi sila pumayag, then, siguradong magpa-planting sila ng ito. Pag pumayag sila, then, fair ang laban. Hindi namin sila pakikialaman. Titigin lang ang aming mga witness na mga lawyer at saka barangay captain. At kung sino man ang mga witness na nandoon mula sa aming side. Kasi nandoon sila. Hindi na pwede gawin wantonly ang kanilang gagawin doon sa aming mga compound na wala kaming witness. Because they can do anything to implicate us, to plant false evidences and charges against us. Ganon ang aming mga paningin dito. Kaya huwag ninyo kaming pigilan para pantay ang laban natin. Kasi nakikita namin na ang pamamahalang ito ay hindi na po matuwid. Biro ninyo, ginikipit kaming ganito, wala naman kaming ginagawa sa bansang ito. Sinabi ko na muli, hindi kami nagdidil ng drugs, hindi kami violenting tao, hindi kami terorista, mangangaral kami ng mga salita ng Diyos. In fact, dito sa aming compound sa Tamayong, kami ang nakapagbigay ng peace sa mga kababayan nating sinisila ng CPP at PND at tinatakot at pinapatay. Ngayon, wala na sila, may peace na kami. Ito namang gobyerno natin, ito ang ginagawa nila sa amin. Biro ninyo mga compound na religious ng Kingdom of Jesus Christ, ginaganito nila. Pero yung pagnanakaw nila sa gobyerno, wala silang sabi. Bibig, hindi sinesearch ang mga bahay na pinagbibili nila. Nagamit ang pera ng gobyerno. Anong klase kayo? Sige, gawin ninyo ang gusto ninyong gawin sa amin. Pero kami tatayo sa aming constitutional rights. Whatever happens. Tatayo ako sa kalayaan ko sa bansang ito na pinakamatyan ng aking mga national heroes. Yan mga kababayan, bantayan po natin. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Rendition na kanila, hindi na po extradition. Kaya wala na akong kalayaan at wala na po akong sabi niya hindi daw po siya magpapa-aresto. Kapag may warrant of arrest siya, hindi siya magpapa-aresto. So ibig sabihin, makikipagpatayan siya, no? 'Di ba? Tama ba? Yung ganun ba ang understanding niyo? At least ganun ang understanding ko. No, hindi daw siya magpapa-aresto. Wala daw siya kasalanan, pero hindi siya sumisipot sa bawat hearing. Nagtatago. Kasi wala siyang bayag. Ngayon, umiiyak, playing victims, no? Ang galing talaga nitong manipulator na ito. Now let's continue kasi 36 minutes. Gusto kong marinig ninyo ng buo. Para yung ating mga YouTuber, makuha din nila itong content na to at ma-play nila sa kanilang mga channel, no? Para yung ating tawag nito, yung information ba mapalaganap natin. Sa sarili ko kundi ang Panginoong Diyos lamang. Kung paano itinago ng Diyos si Elijah sa evil woman na si Jezebel nang nagpakain sa kanya ay mga ibon na lang. Ganon din ang gagawin ng Diyos sa akin. Hindi ako ibibigay sa kamay ng masasama pag ganito ang pamamahala. It's an evil and righteous administration.
I am telling you that. So, bantayan natin to mga kababayan ko. 73 years na po ako. Magse-74 years na ako dito. Lahat ng administrasyon na daanan ko na. Lahat ng mga naging panglo. Mula kay Diosdado Macapagal. Mula po sa maliit pa ko kay Magsaysay. Kay Carlos P. Garcia. Dado Macapagal. Kay Marcos Sr. Kay Cory Aquino. Pagkatapos kay Ramos. Pagkatapos kay Gloria Macapagal. Pagkatapos kay Erap. Pagkatapos kay Ramos. Pagkatapos si Aquino, Noynoy, pagkatapos ang ating Pangulong Duterte. Wala po kaming nadaanan ganito na ginigipit kami sa aming sariling bansa ng mga dayuhan na kasabwat ang ating pamahalaan na ating sinuportahan pa naman noong nakaraang eleksyon. Tandaan mo, President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, pati ikaw, Martin Romualdez, hindi kayo dyan ngayon kung hindi kayo tinulungan ng SMNI at ng buong sangkatauhang Pilipino. Naniwala sila sa amin sapagkat ang SMNI lamang ang may credibility noong panahong yun hanggang ngayon. Oh my Ngayon, God. anong ginawa ninyo? Pinagagawa ninyo kami ng kasalanan, ililagay ninyo kami sa kahihiyan, pagkatapos ibinilanggo pa ninyo ang dalawa naming mamamahayag, pagkatapos inaapi ninyo kami ng ganito-ganito lang. Ang aming pong tolerance, it has come to the rim. Our tolerance has been to the roofs already. Alam ninyo, hindi na po biro itong nangyayari sa bansang ito. Kung pababayaan po natin ang ganitong mangyayari ng mga dayuhang tulad ng Amerikano, CIA, FBI, State Department, US Embassy, gigipitin tayo with the connivance of our own President and First Lady and other members of the Congress. Kung pababayaan natin ito, nangyayari sa isang Pilipinong tulad ko na gumagawa ng kabutihan, trying our very best para makatulong kami, humanitarian, Children's Joy Foundation, dinemonize kami, kinriminalize kami. Biro nyo ginagawa niyo dangerous criminal organization, ang Kingdom of Jesus Christ. Buong sanlibutan, ang akin pong 38 years na munga ng mga 6 hanggang 7 milyong kaluluwa naniwala sa katwiran at nagbago ang buhay. Ngayon, ginaganito niyo ako ng dahil sa inyong politika na ang aking itinataas naman ay mga leader na tama tulad ni Duterte. Kasalanan ko ba yun? Na maniwala ako sa isang leader na matuwid at akin siyang itaas. Pagkatapos ganito kayo kadesperado para ako'y patayin at ang lahat ng aking mga senior leaders papatayin din. Hanggang yung mga lima, pwede pang pagkatiwalaan, papatayin ninyo. And then you take over all of our properties and compound. Pagkatapos, lilinlangin ninyo ang mga tao. Pagkatapos, magtatayo kayo ng sariling korporasyon. I-incorporate ninyo doon ang lahat ng properties na pinaghirapan, blood, sweat, and tears ng aking mga members all over the world. Tapos, biglang-bigla, ililipat ninyo doon sa inyong bagong korporasyon. At pagkatapos, itataas ninyo ang kamay ng isang tao tulad ni Bantari at sasabihin niyo, ito ang leader ninyo ngayon. Ano ang Kingdom of Jesus Christ? Political government. Hindi po ganon mangyayari. Hindi po papayagan ng Panginoon Diyos ang mga bagay na itong nangyayari sa ating bansa sa mga sandaling ito. Kung ako, mabuting tao, kung ako nangangaral ng katuwiran, kung ako tumutulong ng kusang loob at hindi nagpapautang loob kanino man, ginaganito ako, sino pa kaya kayo, mga kababayan ko? Bumukas na po ang mata natin. Magkaisa na tayo at alisin ang evil administration na ito na siyang ginagamit ng masamang espiritu upang ang kadiliman ay bumalot sa buong bansang Pilipinas. Alam ko, mahal ninyo ang Pilipinas, mga Pilipino. Naghihintay lang tayo ng tamang pagkakataon. Meron pa bang ibang pagkakataon? Tingnan niyo nangyayari sa Kongreso. Tingnan niyo yung korupsyon. Tingnan niyo yung droga. Mismong ating presidente, mismong kanyang pamilya, inakusahang druggists, inakusahang mga drug addicts. Wala tayong ginagawa. Mismong Pangulong Duterte na nagsabi niyan. Mismong naririnig natin araw-araw, drugista siya. Pagkatapos, kami pa ngayon ang inaapi-api sa aming paglilingkod. Pagkatapos sila ay mga kriminal na nakaupo dahil may kapangyarihan. Kami ngayon ang liligwakin nila. Hindi ba yan karumal-dumal sa harap ng ating Panginoon Diyos? Hindi ba yan ay isang pamamahalang hindi tama?
Si Nebuchadnezzar, pinakain ng damot, ginawa siyang hayop. Ang kanyang anak si Belshazzar, nakakita ng handwriting on the wall. Pagkatapos, inalis ang karyan sa kanya at ibinigay kung sino ang magiging matuwid na haharap sa Panginoon Diyos. Anong tingin ninyo sa akin bilang pastor? Demonize. Ang reputasyon ko pinagsisira. Ngayon, hindi na ako buhay. I am a living dead. Kung walang Panginoon Diyos sa akin, pinatay na ako sapagkat lahat ng gadgets nasa sa kanila. Lahat ng gadgets ng Amerikanong yan nasa sa kanila. CIA, FBI, at sino pa ang kanilang mag-alamay dito na pinagbibili na nila. Ako, hindi ako drug lord. Ni minsan hindi ako nakatikim ng droga. Mulang-mula pa, inialay na ako ng aking ama na maging isang ministro ng banal na kasulatan. Hanggang ako'y lumaki, hanggang ako'y naging 74 years old, hindi ko po na-enjoy ang aking kabataan sapagkat hindi ako nagliwaliw. Ako po'y nangaral. 50 years na akong nangangaral. 38 years in the kingdom ministry. Ni isang sigarilyo, hindi tumama sa bibig ko. Ni maliit na bisyo, hindi ko pinasok. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon, inaakusahan ko ng napakarami. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako'y maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Yan ang tinatawag kong Potiphar's wife. Grabe, ang gwapo ni Kibuloy, no? Pinag-aagawan siya ng mga babae. Ang gaganda pa ng mga nag-aagaw sa kanya. Grabe. At because tinanggihan daw niya, kaya binabaliktad siya. Pero hindi siya sumisipot sa hearing. Kung wala siyang kasalanan, bakit hindi siya sumisipot? Ang gwapo mo talaga, sir. Ang gwapo-gwapo mo. Kaya ang haba, ang laki-laki ng respeto ko sa iyo noon. Pero ngayon, wala na. Negative. My gosh, let's continue. Syndrome. Hindi po ko nagsasalita ng ganito kasi mapapahiya ang mga babae niyan. Nag-aagawan sila. Mahirap man sabihin. Pinag-aagawan nila ako. Dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo pag nangyari to. Sabi ko, hindi mangyayari yan kasi dedicated ako eh. Napahiya. Ngayon, binayaran at ngayon, binabaliktad ang lahat ng istorya. Mahirap pong sabihin ko ito kasi masisira ka pagkababae. Napilitan lang ako sapagkat ang buhay ko po ay nanganganib. Anytime pwede na akong kidnapin kung nakita ang aking lair, ang aking hideout. Anytime pwede na akong ligwakin. Ang aking mga BOA leaders, hindi na po natutulog sa compound. Kung saan-saan na lang po mga membro kami natutulog. Doon sa mga payak na mga bahay. Doon sa mga bahay na hindi Wait a minute. Akala ko ba hindi siya takot? O bakit niya sinasabi kung saan-saan sila natutulog? Totoo nga naman yan. Saan-saan na lang siya natutulog, palipat-lipat ng kwarto. Kasi takot siya. At sa bawat corner ng kanyang mga compound, may mga baril. Para anytime kung saan siya at may mga worker doon, kalabit na lang. Ang dami ng mga armas doon sa loob ng compound, you guys. Hindi daw siya takot, pero hindi sila nakakatulog. Ano ba yan? He's contradicting himself, no? Grabe. Nakakaawa. Alam niyo, nakakaawa. Naaawa ako kasi I respected him and I adored him, once upon a time. Pero at one point, we have to seek justice. If justice is important to us, regardless kung sino yung tao na yun, we have to find the justice for everyone. Kaya ito ang ginagawa natin. Sapagkat lahat po kami nakalista na. Napapatayin, gugurgurin. Wala po silang takot kasi nasa kanila daw ang kapangyarihan. Mahal kong kababayan, nagtatago ako sa sariling bansa. Sariling mga compound namin na pinaghirapan. Hanggang kami na ako saan nagpapalimos. Sa kanyang bibig mismo, nanggaling nagtatago siya. Tingnan ninyo ang humanitarian na ginagawa namin. Ni 5 wala kaming ninanakaw. Yung mga volunteers ko, walang sweldo. Araw at gabi. Sapagkat nakikita namin ang mga kabataan Pilipino. Pinabayaan ng mga politikong yan. Kami po nagsasacrifice para mapakain sila. Mapaaral na wala pong bayad. Pagkatapos, ang kababayan natin na liposta, kalamidad, walang tumutulong. Kung may tumutulong man, politika at may kabayaran. Nagtitiis po kami sa mga pag-aliposta. Sa paninira, inaangkin namin yung kasi malaki ang gatin namin sa langit. Ngunit pagka nakasalalay na ang ating mga kalayaan, lalo na sa kami ng mga banyagang ito, na wala naman tayong ginawang masama sa kanila, tumutulong pa nga ako sa Amerikang yan. Nagdodonate ako doon sa malalayong lugar tulad ng Apalachian,
na hindi nakapag-aral ang mga bata. Bumili kami ng napakalaking library para sila makapag-aral. Mga Amerikano po yan. Kinikilala ba nila yun? Kung nagseselo sila sapagkat ako'y umusbong sa bansang Amerika, problema na po nila yun. Kung ako binigyan ng ama ng isang sasakyang panghipapawid para hindi ako madelay sa aking worldwide na gawain, kasalanan ko ba yun? Kung ako dinigyan ng pampalipad na helicopter dito para mapunta kong lahat ng aking satellite sa buong Mindanao, Pilipinas, kasalanan ko ba yun? Kasalanan ko ba na ako'y magkaroon paralan para makapag-aral ang mga bata na walang bayad? Kasalanan ko ba mayroong SMNI para hindi mabayaran? At pagkatapos itong salot na CPP-NPA na marami pinatay ng mga members ko, ministro, at iba pang mga inosenteng Pilipino for 54 years ang magsasalita ng katotohanan na hindi natatakot. Ngayon kami ang tinatakot ninyo, nililigwak ninyo. Anong klase kayo? Kung hindi kayo tatayo ngayon, mga kababayan ko, sapagkat ako'y living dead na, wala nang kwenta itong buhay ko, iaalay ko ito sa bansang Pilipinas. Ako ang mamumuno upang tayo ay magkaroon ng kalayaang muli. Unang-una sa akin, sa aking kababayan, sa Kingdom Nation, sa aking mga leader. Oh my gosh, guys, nakakatawa, natatawa ako kasi siya daw ang mamumuno ng ating bansa. Pilipino, iboto niyo si Mang Kanor para mamuno sa bansa natin. Mamumuno daw siya. Napapatayin din at sa lahat ng Pilipino nagmamahal ng kalayaan. Tatayo ako at ako ang mamumuno sa bansa ito para sa katwiran at takot sa Diyos, para ibalik ang ating kalayaan at ang ating kaligtasan mula sa kamay ng mga banyaga na pinakamartiyan ni Rizal, ni Bonifacio. Gayon ang panahon ng pagtayo. Ayaw ko pong gawin ito. Hindi ako politiko. Ang misyon ko ay isang pastor, isang alagad ng Diyos. Appointed son, magligtas ng kaluluwa. Ngunit hindi nyo kinalala yun. At ngayon sinisikil ninyo ang aming kalayaan na ma-enjoy namin ang labor namin for 38 years. Blood, sweat, and tears. Ang gabi ginagawa namin araw. Hindi kami nabulestiyan ng ibang tao. Lumago ang bansang Karian. Ngayon, you are envying ng jealousy. Gusto niyo kaming i-put down? Mapipilitan akong pupunta at mamumuno sa bansang ito para sa katwiran. Sasabihin ko sa inyo, pag ito'y kalooban ng Diyos, gagawin ko. Ngayon din, sapagat ang buhay ko ay wala ng kwenta. Papatayin din naman nila ako. Ngayon tatayo na ako para sa kalayaan nating lahat. Mahal kong mga kababayan, ito po ang mahalagang mensahe ko sa inyo sa mga sandalo. Hindi ko po uurungan ang sinumang gumagapi sa bansa ko at sa aking kalayaan na ako mismo nagkakago sa aking sariling bansa within 74 years. Hindi po nangyari ko ngayon lang. Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Ikaw, First Lady, akala ko matuwid kang tao. Totoo ba yung ginagawa ninyo riyan na meron kayong mga sex orgies at meron kayong mga drug session na nagliligwa kayo ng drug, sumisingot kayo ng... Imagine, yung First Lady natin, inakusahan niya na meron daw silang sex orgies doon sa sa Malacanang at sumisingot daw sila ng droga doon. Grabe itong taong to. Kriminal na nga. Ang dami niya ng kaso patong-patong na. Kung ano-ano pa lumalabas sa bibig niya. O tatakbo daw siya bilang presidente ninyo, mga Pilipino. O sige, na mga Pilipino na hindi nag-iisip, iboto nyo to. Para dumami na yung mga Ruben Padilla dyan. Oh my God. Let's continue. Drug, habang nagsesek orgies kayo, totoo ba ito? Totoo bang kayo ay may mga session ng nagkakila kayo ng mga voodoo expert from Africa, pagkatapos mga witchcraft sa India, at ang inyong session Martes, at pagkatapos Biyernes dyan sa Malacanang upang inyong aswagin i-witchcraft ako, Vice President Sara at Pangulong Digong at ang lahat ng tutol sa inyong paglilingkod. Biro ninyo, naging demons na kayo, nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Kinulam na daw siya. Kayo, kung totoo man ito. Para lang kayo ay manatili Oh my God. Ito lang yung... Para lang kayo ay humawak ng aming pera. Ito yung son of God. Hindi nyo pinaghirapan. A disappointed son of God na naniniwala sa voodoo. Lahat ng aking kingdom materials from China, may taxes lahat yan. Milyon-milyon ang aming binabayad. Ngayon, ginagawa pa ninyo sa amin ito. Matuwid ba kayo? President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI
na ako ay nyo nang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay. Kaya sila gumagawa ng ganito with impunity sa aking sariling bansa. Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Mabuti pa, hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo. Mag-resign para siya ako mali. Hihinto ang tinig na ito habang naririyan pa kayo. Mga kababayan, tatayo ako sapagkat patay naman ang dinako. Tatayo ako hanggang buhay kayo ng boses at magkaroon ng kahit munting kalayaan na lang mula sa mga banyaga na kasabwat ang mga kapiling Pilipinong ito na itinayo natin sa kapangyarihan, akala natin ay maasahan natin sila. Mga demonyo pala. Sorry to say that, but that is the truth. If that is not the truth, then tell me. And you cannot judge me. You cannot condemn me. I am dead already. I am a living dead in your book. CIA, FBI, State Department, USA. Gawin ninyong gusto ninyo. Ngayon na nakapagsalita na ako. Lalangtad na ako. Hindi na ako natatakot. So takot pala talaga siya. Hindi na daw siya natatakot niya. Ibig sabihin takot pala talaga siya. Ay mangyayari maging glorified body ako, hindi ko tatablan ng bala. O kaya, tatablan pa ako sapagkat hindi pa nangyari yun. Handa na akong humarap sa mga bala ninyo. Basta ito ay nasabi ko na sa social media. Huwag ninyong ligwakin ito para sa bansang Pilipinas ito. Mahal ko po kayong lahat. Pagpalain natin ang ating bansang Pilipinas, pagpalain tayo ng ating buting Diyos, pagpalain at ibigay natin ang lahat ng kapangyarihan sa Kanya. At tandaan ninyo ito, hindi mananaig ang kadiliman sa bansang ito habang may boses na ganito. Sumunod po kayong lahat at tayo ay magkaisa ngayon para itaas ang bandila ng kalayaan ng ating bansang ibinigay ni Rizal ang kanyang dugo. Ibinigay ng ating mga heroes ang kanyang dugo. Ngayon, itong mga slaves na to ay hawak ang liig nila ng mga banyaga at tayo ay ipinagbili na sa kanila. Hindi ako papayag hanggang ako'y may buhay at hininga. Total, patay naman din ako sa inyong libro. Okay na ako sa buhay ko. Masaya na ako. Meron na akong accomplishment. Handang-handa naman ako pumunta ng langit noon pa. 50 years ago, I was ready to go to heaven because I have been there thousands of times and I saw my mansion there. Nandito lang ako para sa aking bansang Pilipinas, para sa kaligtasan ng mga kaluluwa sa buong sanlibutan. Yun lang ang dahilan kung bakit ako naririto. Pero natatakot mamatay? Hindi po. Hindi siya natatakot mamatay. Nasa kanya, Umiiyak at siya lang. nasa akin. Ano man ang mangyayari sa akin tulad ng aking amang si Jesus Christ, ipinako sa krus, ay handa po akong magaling ng aking buhay sa isang worthy cause na sinasabi ko dito. Magandang gabi po, magandang araw sa inyong lahat. Hanggang dito lang, pagpalain tayo ng ating dakilang Ama, sa kanya lahat ang kapurihan at ang kapasalamatan. Oh my gosh, you guys. Nag-enjoy kayo dyan sa sa recording na yan. Nung December 9, 2023, pinapalusot niya, sabi niya sa mga members at workers niya, na glorified na daw siya. O ngayon, itong glorified body, takot pala. Sabi niya, siya mismo nagsabi, narinig natin, di ba, na he is living dead. Oh, kasi nanginginig pala talaga yung kanyang bayag. Oh. Mali ako kasi sabi ko wala siyang bayag. Meron pala, nanginginig nga lang. Parang gano'n, kling, tiling. Gusto natin na ipagpatuloy natin itong laban na to. Kasi kung ano-ano na, parang nasisiraan na ng bait talaga si Mang Kanor, no. Yung state of mind niya ngayon, kailangan niya ng medical help, no. Na-mention ko naman sa inyo na yung kanyang nanay at tatay ay magpinsang buo. So, meron po talagang lahi sila na may kulang. No, kasi yun naman talaga in scientific way or scientific theory, kapag ganun daw ay may mga diferensya talaga sa utak ang mangyayari. So so ito si Mang Kanor, ipag-pray na lang din natin na hahaba yung kanyang buhay. Kasi hindi naman tayo, it's so unfair, no, kung mamatay siya o kaya may mangyayari sa kanya na hindi niya mapanagot, hindi niya maharap ang mga consequences, ang justice na dapat niyang harapin para sa mga victims niya. Pinag-aagawan daw siya ng mga babae, mga foreigner pa yon. Yung mga nag-aagaw sa kanya. Grabe. Super Adonis talaga siya, no? Hindi mo maintindihan, maawa ka na magagalit ka.